Eye for an eye. Ito ang babala ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kasunod ng banta ni US President Donald Trump na bobombahin ng Estados Unidos ang mga tulay, power plants at ibang critical infrastructure ng Iran sa bawat pag-atake ng Tehran sa mga sasakyang pandagat na dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Araghchi, anumang pag-atake sa mga pangunahing infrastruktura ng Iran ay tutugunan nila ng matinding pagganti. Nagbabala rin ito na ang sinumang bansa o grupong tutulong sa mga pag-atake laban sa Iran ay maaari ring ituring na lehitimong target ng Tehran. Nagbabala rin si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na kung hindi makapagluluwas ng langis ang Iran, walang ibang bansa sa rehiyon ang makapagbebenta rin nito. Giit ni Ghalibaf, kung hindi masisiguro ang seguridad ng Iran, wala ring infrastruktura sa rehiyon ang mananatiling ligtas. Dagdag pa nito, hindi na babalik sa dating sitwasyon ang Strait of Hormuz at mananatiling nanganganib ang seguridad nito habang may presensya ang mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Kasabay nito, naglunsad ang Iran ng sunod-sunod na pag-atake sa mga pasilidad na ginagamit ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ayon sa Iranian Army, tinarget nito ang mga imbakan ng armas at logistics facility sa Camp Doha at Camp Arifjan sa Kuwait. Tinamaan din umano ang mga fuel storage tank sa Ali Al Salem Air Base. Gayon din ang isang hangar na kinaroroonan ng mga MQ-9 drone. Ayon naman sa Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC, tinira rin ito ang accommodation facilities ng mga puwersang Amerikano at dalawang helicopter hangar sa Camp Buring. Inamin din ng IRGC na tinarget nito ang isang Patriot Air Defense System, malaking imbakan ng military equipment at isang telecommunications tower sa Kuwait. Sa Jordan, sinabi ng Iran na tinamaan nito ang isang radar na bahagi ng THAAD Air Defense System, isang Patriot System, CRAM radar, fuel storage tanks at mga pasilidad para sa pagmimintina ng helicopter. Sa Strait of Hormuz, sinabi ng IRGC na hinarang nito ang tatlong oil tanker na nagtangkang dumaan ng walang koordinasyon sa Tehran. Isa sa mga tanker ang sumabog at nasunog habang napilitang bumalik ang dalawa pa. Gumanti naman ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-atake sa Shalamchi border crossing sa pagitan ng Iran at Iraq. Ayon sa mga ulat, ginamit sa operasyon ang mga ATACMS missiles na inilunsad mula sa M142 HIMARS system na nakapwesto sa Kuwait. Tinarget ng US ang passenger terminal matapos makatanggap ng intelligence na ginagamit umano ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang paparating na Arbaeen's pilgrimage upang maglipat ng mga armas para sa mga milisya sa Iraq. Sinabi ng Iran na dalawa ang nasawi at ilan ang nasugatan sa pag-atake, habang hindi pa agad naglalabas ng kumpletong detalye ang Washington. Ilang minuto matapos ang pag-atake sa Shalamchi, tinarget naman ng Iranian Army ang Al-Abdali border crossing sa panig ng Kuwait sa hangganan nito sa Iraq. Itinuturing ang Iraq-Kuwait border bilang mahalagang logistics corridor ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Naglunsad din ang US military ng ika-12 magkasunod na gabi ng pag-atake sa loob ng teritoryo ng Iran. Ayon sa US Central Command, tinarget nito ang mga missile at drone storage facility, maritime capabilities, coastal surveillance sites at air defense assets ng Tehran. Ayon sa CENTCOM, layunin ng mga pag-atake na pahinain ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga commercial vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagbabala naman ang IRGC na maaaring ituring na lehitimong target ang anumang base sa labas ng rehiyon na gagamitin sa pag-atake sa Iran. Inakusahan ng IRGC ang Estados Unidos na gumamit ng mga B-1 Lancer strategic bomber na lumipad mula sa RAF Fairford Air Base sa United Kingdom para sa mga panibagong pag-atake. Dahil dito, direktang binalaan ng Iran ang United Kingdom laban sa patuloy na pagpapagamit ng mga pasilidad nito sa mga operasyon ng US.
Kasunod ng tumitinding labanan, pinalikas na ng United Kingdom at France ang mga tauhan ng kanilang embahada sa Iran bilang paghahanda sa posibleng mas malawak na pag-atake. Patuloy namang iginigiit ng Washington na nais ng Iran na makipagkasundo dahil sa tindi ng mga pag-ataking natatanggap nito. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard. And they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Araghchi na nagsabing hindi makikipag-usap ang Tehran hanggat hindi binabago ng Washington ang anilay labis at hindi makatwirang mga panukala nito sa Iran. مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت. Sa kabila nito, nagbabala si Trump na seryoso niyang pinag-iisipan ang paglulunsad ng isang massive attack laban sa Iran. Sa isang panayam, sinabi ng US President na maaaring mas malaki pa ito sa mga pag-ataking inilunsad sa ilalim ng Operation Epic Fury. Sinabi rin ni Trump na handa na ang mga puwersa ng Amerika bagamat wala pa umanong pinal na desisyon at wala pang bagong military order na inilalabas kaugnay nito. Nagbabala rin siya ng major military punishment laban sa Iran at Houthi rebels kapag muling tinarget ng grupo ang mga Saudi oil tanker sa Red Sea at Bab al-Mandeb Strait. Itinuturing ni Trump na responsable ang Iran sa mga pag-atake ng Houthi dahil sa suportang ibinibigay umano ng Tehran sa grupo. Sinabi pa ng US President na agad nasasali ang Israel sa isang mas malawak na operasyon kapag hiniling niya ito, bagamat iginiit niyang kayang isagawa ng Estados Unidos ang pag-atake ng walang tulong ng ibang bansa. Dahil dito, nangangamba ang ilang eksperto na ang panibagong pagbabanta ng Washington at Tehran ay maaaring magbukas sa mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.